Diyos na dakila sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa oras na ito na pinagkaloob mo ng muli, Panginoon, ay nagkasama-sama kami sa OBS, Panginoon, upang maintindihan, Panginoon, ang mensahe mo sa amin sa tuwing Monday, Panginoon, sa aming online Bible study. Thank you, Lord God, sa katapatan mo at kasapatan mo sa aming mga buhay. Thank you, Lord God, sa pagtataguyod mo sa amin nitong nakaraang buwan ng September at ngayon unang Monday, Panginoon, ng OBS namin sa buwan ng October. I pray, Lord God, na marami pa kami matutunan patungkol sa iyo, Panginoon. At nawa ay magkaroon to ng aplikasyon, Panginoon, sa aming mga buhay. Ayusin mo, Panginoon, mga aming mga connections, kahit na magkakalayo kami, Panginoon, pagbukturin mo ang aming mga puso at diwa, Panginoon, sa iyo, dahil ikaw ang itinataas namin sa oras na ito. Maraming salamat, Ama, mga nawaan ng iyong mga anak, Panginoon, ang mensahe mo ngayon, sa tulong ng banal na Espiritu, let the anointing, Panginoon, guide us, Lord God, this night, Panginoon. Maraming salamat po yung muli, Panginoon, at sa iyo ang pinakamataas na po. Pagsamba, tayong Panginoon ni Jesus. Amen. Ayan. Malinaw po ba? Yes po. Okay. Magandang gabi sa inyo lahat. Tayo po ay nasa unang linggo ng OBS natin. At thank you sa Lord sa mga message niya last month ng September. Kung mapapansin nyo, kung maalala nyo yung mga message na yun, talaga namang masarap siyang ma-achieve ba, ma-attain o ma-obtain o kung paano mo siya makuha. Di ba? Yung katulad ng message ni Pastor na keeping yourself in the love of God at ni Teacher Rachel na the God of the Bible at ganun din kay Speaker Sai na a place called heaven. Paano ba natin ito makakamit? Yung mga preach about sa preaching na ito, sa mga tinuro sa atin na ito. Kaya yung i-reveal ko na po sa inyo yung title natin tonight na okay po, pwede nyo na po siya pakita na you must be born again. You must be born again for you to keep yourself in the love of God, di ba? Parang pwede natin siya i-connect doon sa mga messages na napakinggan natin ng mga huling buwan, no? You must be born again for you to know more about the God of the Bible. And also, you must be born again for you to enter a place called heaven. Nga yung talagang umaano sa akin na i-share ko ngayon kasi nga alam ko meron pa naman sa atin dito na di pa born again, pero para sa inyo po talaga ang message na to tonight. At kung ikaw naman ay born again, hindi mo pwedeng sabihin na, ay, born again na ako, hindi ko na siguro kailangan yan marinig. Pero mali po kayo kasi kailangan everyday maging born again po tayo. Every hour, every minute, and ng buhay natin, kailangan born again po tayo. Dito po ay makakapag-reflect tayo, makakapag-evaluate tayo ng ating mga sarili kung okay pa ba ganun ang Kristiyanong pamumuhay natin or talagang excuse po. At talaga pong inaano natin yung pagiging born again natin kung talagang born again na po tayo. Ngayon, ito po, may tanong po tayo, ano ba yung born again na yan? Ano ba ang meaning niyan? Next slide po. Ayan, ang sinasabi po dyan, ay experience accepting Jesus Christ as Lord and Savior in order to be saved from hell. Wala. From hell and given eternal life with God in heaven. No, pwede rin po kumbaga, kailangan po pala talaga natin i-accept si Jesus, hindi lang experience, no, kundi fully accept Jesus and place all our faith in God alone. Yun, kumbaga, kilalanin natin si Jesus na kaya siya pumunta rito sa earth ay para sa salvation natin, no? Para sa ating mga kasalanan. And ano ba itong born again? Mapapaisip ka, ano ba ang born again na to? Inimbento ba ito ng mga tinatawag ngayon na denomination ng born again? Tulad ng mga Baptist, mga Pentecost, mga Evangelist, no? Hindi po ito inimbento, no? Actually, sinabi po ito ni Jesus mismo doon sa John 3:3. Pakita po natin, John 3:3. And ang sabi po dyan, and Jesus answered, very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Wala palang makakita. Ibig sabihin, talagang kay Jesus mismo nang galing na kailangan nating ma-born again, diba? Unless they are born again, they cannot see
the kingdom of God. Pero yun, dati, sa totoo lang, nung bata-bata pa ako, teenager pa ako, pag nakakita ako ng mga born again, parang ganun din ang pakiramdam ko katulad dun sa kausap niya. Ang kausap kasi niya rito ay si Nicodemus. Si Nicodemus, isa siyang Pharisee na magaling magturo ng kautusan. Kumbaga, as for the law, he is blameless, di ba? Kumbaga, walang maipipinta sa kanya. Tsaka, ginagalang siya ng mga kasama niya sa mga pariseyong yan. Kumbaga, kung tutuusin, hindi na siya dapat, kung law lang ang pagbabatayan natin, hindi na dapat siya sabihan ni Lord, ni Jesus, ng you must be born again. Pero sinabi niya pa rin to, how much more pa po tayo, no? Ayan, kaya, bakit pa, ang tanong pa po natin ng ilan sa atin, bakit ba kailangan pa nating ma-born again? Bakit ba? Kasi nga, yung physical born po natin is a sinful nature. Kasi po, nung nagkasala si Eva at Adan, nagkaroon sila ng spiritual death. No? Kumbaga, yung katawan nila hindi nga namatay agad, pero namatay din kasi nga the penalty of sin is death. Tapos, kailangan natin ma-reborn. Kailangan natin ng ma-born of the spirit. Kasi nga, yung sinful nature ng pagkaka-physical born natin, kailangan maging holy nature. At kailangan natin ng healing. Healing from what? From physically, mentally, emotionally, socially, and even lalo na yung spiritual healing. No? Kailangan natin yan para talagang makabalik tayo sa Panginoon. Ayan na nga ang ginawa ng Panginoon sa atin upang makabalik tayo through Jesus Christ. No? Makabalik tayo sa ating Ama. Ayan. Ano yan? Sige po. Ngayon, pakita naman natin paano ba maging born again. No? Dito po, may makikita po tayo. Paki-slide po. Ayan, how to become a born-again Christian. Sinabi rito, believe and accept God, Jesus Christ, and the Holy Spirit into your heart. Understand that Jesus died for your sin and pray to God for forgiveness. At then, ayan, kumbaga, kailangan pala nating maniwala lang sa Diyos, kay Jesus at sa Holy Spirit ng buong puso, di ba? At intindihin natin na namatay dito si Jesus sa atin para sa ating sa kapatawaran ng ating kasalanan. At ito po yung himay-himay natin mamaya, yung katulad ng mga paraan na to, no, na attend church regularly and get baptized by an ordained minister, live as Christians by helping others, being humble, and praying regularly. Ayan. Kaya meron po tayong hinanda rito na 12 methods of becoming a Christian. Pakita na po natin ayan po yung 12 methods of becoming a Christian. Ito po yung, ibig sabihin ng methods, ito po yung paraan, no? 12 paraan. Pero actually, marami po yan eh. Kinat ko lang po yan, kinuha ko lang dyan yung 12 na yan. Kasi kung isasama ko po lahat yan, napakahaba po masyado. Kaya po, yan lang, selection lang po yan. Kaya po, umpisa na po natin. Yung una pong method is, yan na po, yung nakita po natin dito kanina sa believe in, accept God. No? Sinabi po rito, believe in God and His Son, Jesus Christ. Ikaw na, alam ko, lahat naman ng nakikinig sa atin ngayon na sa boses ito, alam ko na naniniwala kayo sa Diyos tsaka kay Jesus. Pero sa totoo lang, may mga tao po kasi talaga na hindi naniniwala kay God at saka kay Jesus Christ. Di magugulat kayo kung sino yun. Bakit ganun? Meron mga ganun tao. Pero meron po talaga. Yan po yung mga atheists, mga nasa communist country, mga maaaring pwede rin silang mga scientists, no? Marami po talaga. Tulad po ng mga atheists na yan, hindi po talaga sila naniniwala sa existence ng Diyos, di ba? Mapapaisip ka tuloy, bakit ganun ang pag-iisip na meron sila? Kasi isipin mo na lang tulad ng sinasabi na Big Bang Theory, na nagsimula sa kawalan, biglang nagkaroon ng mga maliit na microorganism or meron pang mga elements, no, compound na pinagsama-sama at nagkaroon ng malaking pagsabog at saka nagkaroon ng mga Milky Way, ng mga galaxies, which is kung ba isipin mo sa solar system na lang natin, napaka-perfect ng pagkagawa. Iniisip ba nila na walang gumawa nun? Paano nangyaring naisip yon, di ba? Tsaka isipin mo na rin yung sa kay Charles Darwin na evolution, na ang tao raw nagmula sa unggoy. Papayag po ba kayo noon? Kasi kung gano'n na nangyari, di dapat wala ng unggoy ngayon kasi nag-evolve na eh.
di ba? Bakit meron pa rin? At saka, kung isipin, bakit may mukhang kabayo, may mukhang kambing? Eh, di sana may pinanggalingan din na kambing yan, di ba, bago maging tao. Pero, ano po, talaga pong, kung isipin mo, napaka, ano namang sabihin pulis, di ba, ng mga ganong ano. Pero talagang, pasalamat ako kay Lord kasi nakakapagbasa ako ng salita niya. Kaya naintindihan ko at nalaman ko kung ano yung totoo. And also, yun na nga, may naniniwala nga kay God, pero meron din namang naniniwala kay God, pero kay Jesus hindi siya naniniwala. Katulad na lang po ng mga ibang ano dyan, mga ibang relihiyon, di ba? Ang sinasabi nila, hindi raw Diyos si Kristo, ganoon, tao lang siya, na ang Diyos daw kasi espiritu. Pero bakit daw may katawan si Jesus, di ba? Bakit sabi ko sa ano ko naman, di ba, para sa akin, hindi ba imposible ba kay Lord John? Eh, wala nga imposible kay Lord. Kung gusto niya magkaroon ng katawan, eh ano naman, di ba? Talagang mangyayari yun dahil nga ang makapangyarihan ng Panginoon. Sino pa? Ang masakit pa nga, yung mga dapat pinanggagalingan pa ng Word of God tulad ng mga Jews, ay sila pa yung hindi naniniwala kay Jesus, di ba? Yung mga Judaism, yung mga one God lang ang pinaniniwalaan, talagang si Yahweh lang ang pinapaniwalaan nila, pero si Jesus nireject nila, kitang-kita naman natin to. Kaya nung namatay si Jesus sa cross, di ba? Dahil nireject nila ito. Kaya yun, tapos sinabi rito na He sent down His Son, Jesus Christ, to die for humanity's sins, no? Dapat talaga maano natin yan na si Father God talagang yung nakalagay sa heart of the Bible na John 3:16, for God so loved the world, kaya binigay niya yung nag-iisang anak niya para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Yan. Thank you kay Lord nga sa number 1 na to, at pumunta na po tayo sa number 2. Ayan. After mo pong maniwala sa Diyos at kay Jesus Christ, dapat naman i-acknowledge natin yung sin and accept Jesus Christ as your Savior. Kumbaga, minsan, di ba, parang iniisip mo, nakakahiya naman kay Lord na aaminin ko yung ganito kasalanan. Pero alam nyo ba na nakakahiya talaga yon. Pero totoo naman na alam na ni Lord bago mo pa sabihin yan. Alam niyang nagkasala ka dyan, di ba? Pero gusto ng Diyos na i-acknowledge mo talaga to, i-confess mo sa Kanya. Kasi nga, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us our sins, di ba? At saka, sa totoo lang, nung Katoliko nga ako, nagkukumpisal ako sa pare, tao lang yan. Sinasabi ko yung kasalanan ko, ba't ka pa mahihiya kay Lord? Hindi po ba? Talaga namang sinabi ni Lord, kung i-confess mo yung kasalanan mo, magkakaroon ka ng forgiveness galing sa Kanya. Kasi iba talaga yung sinasabi mo yung kasalanan mo. Ikaw ba pag may nagkasala sa'yo, tapos hindi umaamin na nahihiya, siyempre parang medyo ka pa, bakit ayaw pang aminin, ganun, kitang-kita naman yung ginawa mo. Ayun. Sa slide number 3 naman po, ayan, after nyo pong i-acknowledge yung sin nyo, kailangan nyo naman pong mag-repent for your sins, no? Ito, napaka-importante rin po na mag-repent tayo ng sins. Ang nakalagay po dito, ayan, repenting your sins means turning away from sinful behavior and showing regret for the sins you're committed. Kailangan po makita na nagsisisi ka rito sa ginawa mong kasalanan, di ba? Repent your sins by telling God in prayer that you're sorry for your actions and you're seeking His forgiveness, no? Kaya diyan talagang hinihingi natin ng sorry kay Lord at para patawarin niya tayo, di ba? Nakaka-touch nga yung mga kanta ng mga ganyang klase. Yung nakalimutan ko lang title nung kinakanta namin sa church, di ba? Yung still you forgive, if only I ask. Di ba? Pagka talaga sinabi mo, pinapatawad ka ng Panginoon. Tsaka nakalagay dito, remain humble and take time to reflect. Lagi kang maging humble dapat sa harapan ng Panginoon at magbibigay ka ng oras para mag-reflect ukol sa mga ginawa mo. Di ba? Sinabi nga rin sa Bible na ayaw ni Lord ng mga proud na tao, di ba? He is opposed to the proud but gives grace to the humble, di ba? Kumbaga, yung mga humble, yung mga nagpapakumbaba, sila yung itinataas ng ating Panginoon. Kaya yon dapat lagi natin tandaan, pagkatapos mong i-acknowledge yung sin mo, mag-repent ka naman. And after mag-repent ng sin, sa slide 4 na po tayo, dito na po tayo sa accept the Holy Spirit into your heart. Yan.
lahat po kasi ng ng sumasampalataya na kay Jesus at sa Diyos ay nagkakaroon na sila ng ng Holy Spirit, no. Bakit po? Kasi pinangako po yan ni Jesus bago siya umakyat sa langit, di ba? Sinabi niya, I ask the Father that and we will send you a helper, di ba? That we will be with you forever. Kumbaga, magiging kasama natin yung Holy Spirit na to hanggang sa dulo, di ba? Alam niyo ba na napaka sarap ng panahon natin ngayon kasi yung Holy Spirit hindi na po yan naalis, forever na po, tulad ng sinabi ni Jesus, no, that we will be with you forever. Kasi nung Old Testament, unlike nung Old Testament, umaalis po ang Holy Spirit. No, bakit po nasabi? Di ba yung kay King Saul, nung time na hindi na siya sumusunod sa Panginoon, lumayas na sa kanya yung banal na spirito, kaya pinapahirapan na siya ng evil spirit, no. Kumbaga, nawawala lang yan every time na pinapatawag niya si David para tumugtog sa kanya. Kasi nga, si David na yung filled of the Holy Spirit ng time na yan. Kaya yan. Tsaka dapat lagi tayong maging sensitive sa leading ng Holy Spirit, di ba? Kung pag nasa inyo na yung Holy Spirit, lagi kang, kasi yan ang trabaho niya? Yan yung nagko-convict sa atin, di ba? Yan yung nagtuturo sa atin ng totoo, ng truth, di ba? Yung every time na nagkakamali po tayo, yan po yung nagpapabagabag ng damdamin natin. Bakit ba nagawa ko yung? Kasi nga, may kasama ka na sa loob-loob mo, di ba, na hindi ka pababayaan ni Lord para maggawa mo yung mga pagkakamali na yan. Dahil nga kay Holy Spirit, dapat lagi tayong sensitive sa pakikinig sa kanya. Kasi tulad nung napanood ko kay Tony Gonzaga, no, sabi niya, si Satanas daw, hindi raw yan nakakalapit sa atin pag nasa atin na yung Holy Spirit. Ang ginagawa lang yan, sumisigaw lang yan, di ba? Na mga accusation, gano'n, na dinidiscourage ka niya, hindi mo kaya yan, gano'n. Parang minsan yun pa ang napupukusan natin ng pandinig, no, yung sinisigaw ng kaaway imbes na sa ibinubulong ng Holy Spirit o ng Diyos sa atin. Kaya learn to hear what God whisper and not what the enemies may be shouting sa mga natin, sa mga tenga natin. No? Kumbaga, lagi natin yung tatandaan na ang kaaway, walang ginawa yan kundi mag-abang. Kasi mag-aabang lang sa iyan kung may sasabihin ka, i-confess ka na pangit, negative, di ba? Parang hindi ko to kaya. Sasabihin naman ni Satanas sa'yo, isisigaw na sa'yo, oh, hindi mo nga yan kaya, hindi mo yan kaya, huwag mo na ituloy. Diba? Tuloy, hindi na natin na haharap yung fear na hindi natin kaya yon. Kailangan, lagi natin tong i-consider kay Holy Spirit, diba? Lagi, kung ano man yung actions na gusto mong gawin, mag-pray ka. Pray ka in the Spirit, diba? Kumbaga, para mas lalong lumakas sa loob mo, gano'n. At ano pa ba ang maitatopic natin about dito sa Holy Spirit? Ang Holy Spirit po, maganda siya kasi may dala-dala siya. Nakikita niyo po dyan yung symbol ng dove. No? Kalimitan po, yan po ang ginagamit na symbol ng Holy Spirit. Tulad ng bumaba po kay Jesus, no, after siyang i-baptize ni John the Baptist, no, nakita po natin yung dove. At ang dove na yan, nagre-represent po yan, no, yung its wings po niyan ay meron po yan na na 9 feathers. Kumbaga, kung kino-consider po yan na gift of the Spirit at fruit of the Spirit, no? Yan po yung karamihan na alam ng mga Kristiyano na, no, yung fruit of the Spirit na, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Di ba po? Yun po yung 9. Ipagpalagay po natin na nasa kabilang wings yan. At yung kabilang wings po ng dove, yun naman po yung gift of the Holy Spirit. Ano po yun? Ayun po yung speaking of tongues, di po ba? Tsaka yung mga gift of prophecy, ganon. Tapos gift of healing. Kumbaga po yung mga, even yung faith natin, is a gift of the Holy Spirit. Isa rin po yung gift. At yan po, ang paggamit po niyan, dapat po balanse. Diyan po tayo mag-ingat kasi minsan po, ang nagagamit lang po natin ay yung gift, yung fruit po, minsan hindi po natin nagagamit. Pero ang importante po talaga doon is yung fruit. No? You shall know them by the fruit. Yung mga Christian, no? Kung may pag-ibig ba sila, kung may joy ba sila, kung may peace ba sila, di ba? Kasi sinabi sa sa isang Bible verse, no? Kung may gift ka man ng speaking in tongues, speaking of men and
tongues of angels, di ba, kung wala ka namang love, para ka lang daw batingaw na umaalingaw-ngaw. Parang yung clanging cymbals lang ang ano mo, nag-iingay ka lang. Parang gano'n kung wala kang love. At kung mataas naman ang faith mo, you can move mountains, di ba? Na nakakapag ano ka ng mga dreams, nakakapag-interpret ka ng mga dreams, bali wala kung wala kang love, no? Kumbaga kasi ang pinaka-importante rito is the fruit of the Spirit. At yung pinaka-main ano ng fruit of the Spirit is love. Bakit? Kasi yung talagang katangian ng Diyos ay ang pag-ibig, di ba? At sinabi nga po, di ba, sa isang verse din po na sinabi rito, not all call to me Lord, Lord will enter in the kingdom of God, di ba? Sinabi rin 'yon, di ba? Sinabi nga rin ng mga ng mga tao kay Jesus. Pwede sabihin sa paghukom, di ba? Sabihin, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Lord, did we not perform miracles in your name? Did we not cast demons in your name? Pero ano sinabi ni Jesus then? Depart from me, for I never knew you. Sinabi ni Jesus yun. Kasi nga, walang nakitang love doon sa mga ginawang yun. Kaya ang tandaan po natin na ang fruit of the Spirit ay napaka-importante sa isang Kristiyano. Dito po tayo mag-focus sa fruit of the Spirit na number 1 nga po dito is love. Kung may pag-ibig ka ba, masasaktan mo kapwa mo? Di ba hindi? Kung may pag-ibig ka ba, mawawalan ka ba ng joy? Kung may pag-ibig ka ba, mawawalan ka ba ng peace? Siyempre po meron kasi may peace ka dahil may pag-ibig ka. Yan po. At sa number, ano naman po tayo? Ano number ba? Number 5. Join. Medyo malabo kasi. Ano ka? Yan. Number 5. Nawala. Join a church to find a religious community. Di ba? Ayan, kailangan po nating maki-join sa church, no? Kaya I hope and I pray, no, na someday na lahat po tayong nakikinig sa OBS ay magkikita-kita rin po tayo sa church someday. Hindi po ako nawawalan dyan ng pag-asa, no? Kasi nga po, ito po ay isang matibay na pundasyon din ng pagiging Kristiyano dahil we are all body of Christ, di ba? Kailangan ng kumbaga, hindi naman pwedeng Kristiyano ka, nag-iisa ka lang, di ba? Di po ba? No man is an island nga. Ibig sabihin, sinabi nga rin ni Lord sa Genesis, di ba? It is not good for a man to be alone. I will make a helper suitable for him. Di ba? Kaya binigay niya si Eva. Kasi nga, kailangan katulad ng body of Christ, tulad ng katawan natin. Kailangan ng bibig si kamay upang makakain siya. Hindi kaya ng bibig lang, di ba? Na kumain mag-isa. Kailangan ng mata para makahakbang ang paa, di ba? Kailangan na talaga ng isang Kristiyano ang meron siyang religious community. Kaya po sinabi nga po rito, some Christians believe you don't need to join a church to fully be a Christian. No, mali yung paniniwalang yon, no, na hindi nila kailangan yon. While others believe being a part of church is essential to declaring your faith. Joining a church can help you learn more about the Bible, connect with others, believers, and grow in your faith. Totoo naman po, di ba? Paano ka mag-grow kung hindi ka naman napunta ng church? Kasi paano mo ma-express yung love? Paano mo ma-express yung pagiging giver mo? Kung wala ka man lang kasama, paano? Kaya nga yung triune God, buhay na buhay talaga yun sa paniniwala natin kasi yung God loved the Father loves the Son, which is Jesus Christ, and the Son loves the Father, di ba? And the Holy Spirit, ganun din. Parang lang sila, di ba? Kaya nakikita doon yung love. Kasi paano kung may apply ang love kung nag-iisa ka lang? Kaya, ayan po, dapat mo nating pagandaan yan, yung pagkikita-kita natin, at para magkaroon tayo ng connection sa mga believers na katulad natin. Ayun po, para mag-grow din tayo sa faith, no, di ba? Dahil sinabi nga rin po, faith comes by hearing and hearing of the word of God. Kumbaga, kung isang beses mo lang maririnig yung preaching, di ba, parang paano ka po mag-grow nun? Kaya po, ayan, punta na po tayo sa number 6. Ayan. Get baptized by an ordained minister. Ito po, napaka-importante rin po nito kasi nga po, ito po yung
alam niyo yung sa damit, yung parang hinahanap ng etiketa. Kumbaga, ako nabaptize ako kaya born again ako. Kumbaga parang yun yung isang sumisimbolo sa pagiging isang born again, yung pagpapabaptize, no? Kasi hindi naman po talaga ano yan eh. Kailangan, sinabi rin po yan ni Lord. I-slide po natin siya sa susunod na slide. Makikita niyo po rito. Ayan, sinabi po dyan, Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the King of God. Pero hindi ka pala makakapasok kung hindi ka mababorn of water. Na born of the Spirit na tayo, kailangan din pala natin ng born of water. Kung makikita natin si Jesus noong time na nagpa-baptize siya kay John the Baptist, hindi po ba? Nagpa-baptize po talaga siya. Kasi nga siya rin nagsabi nito sa John 3:5 na truly I say to you, kailangan maborn of water ka para maka-enter ka sa kingdom of God. Kanina, you cannot see the kingdom of God unless you are born again. Yun nga yun, by the Spirit. But ngayon, we need to be born of the water na sinasabi nga rito sa John 3:5. Kaya nga sabi rito, baptism, ay balik po natin sa unang slide. Yan. Baptism is a ceremony of great significance in the Christian church. In being baptized, your sins are forgiven and your path to entering God's kingdom becomes clearer. You are also reborn as an adopted child of God. Yan. Kumbaga, yung paglulubog sa tubig, pag ahon nun, ibang nilalang ka na. Kumbaga, the old has gone, the new has come. No? Kumbaga, hindi yung dati mong gawi o dati mong ginagawa, iba na yon, wala na yon, hindi mo na siya kailangan gawin. Kasi naborn ka na sa panibagong ginawa ka ng adopted child of God. No? Kumbaga, talagang masasabi mo na I'm totally born again. Diba? Dito sa Get Baptized by an Ordained Minister. Kaya sino pa ba magbabaptize sa atin? Siyempre si pastor. Diba? At ginagawa po namin yan once a year. No? Nagkakaroon kami ng water baptism. Kaya I hope and I pray na ang bawat isa po ay mababaptize din someday. Thank you po. At punta na po tayo sa next slide, 7. Ayan. 7, nakalagay po rito, avoid giving in to sinful desires. According to the Bible, everyone has sinned and has sins that need to be forgiven. However, the things that sets ordinary followers of Christ apart from those who may be blessed with rebirth is their commitment to take action to avoid sin. Yan. Kailangan na po natin talagang iwasan yung kasalanan natin na dati natin ginagawa. Kasi nga po, born again na po tayo. Follow in the footsteps of Jesus Christ and model your actions after Him to avoid such temptation. Kaya nga po, ang ultimate goal ng isang Kristiyano is to be like Jesus, di ba? The way He talk, the way He act, di ba? Di po ba? At saka the way He think. Kumbaga, kung paano mag-isip si Jesus, dapat ganun, meron ka ring mind of Christ, di ba? Na alam mo nang mapapahama ka rito, magkakasala ka rito, pwedeng iwasan mo na yan. No? Kung dati kang lasinggero at mapapadaan ka rin sa mga dati mong kainuman, pwedeng gumawa ka na ng paraan para makaiwas ka rito, di po ba? Kasi kailangan yun nga ang yun nga ang desire mo ngayon, makaiwas ka na sa mga ganun simple na desires. At saka minsan gayahin din natin yung ginawa ni Joseph, no? Doon sa Potiphar's wife, di ba? Yung inakit siya. Ano ginawa niya doon? Tumakbo siya. Kaya wag mong lalabanan yung mga ganung tukso, hindi ka mananalo doon for sure kasi nga yun kinanta pa nga yung email, diba? Di ba? Sinabi niya, tukso, layan mo ako. Pero hindi talaga lalayo sa iyo yun, tukso nga yun kaya ang gawin mo, run, di ba? Run from it kasi talagang hindi ka mananalo doon. Kita mo na lang yung sample ni Joseph, di ba? Namakbo na lang siya. Yun ang good. Ayan. Ano pa po ba? Ayun, yung iba pa pong tukso na kailangan pa po nating iwasan, ay may iwasan po natin yan sa pamamagitan po ni Holy Spirit dahil nasa atin na po siya. And number 8 po. Ayan. Ito po, read the Bible every day. An important part of being reborn is acknowledging the Word of God and believing it will be in your entire heart. No? Kumbaga, talagang kailangan yung pagiging born again mo, ina-acknowledge mo na, kinikilala mo na talaga yung salita ng Diyos, lagi mong hinahanap, lagi nagkakaroon ka ng hunger and thirst sa pagbabasa ng Biblia.
And it's the way to familiarize yourself with the Holy Scripture and begin to internalize His message. Ibig sabihin, i-absorb mo talaga kung ano yung message ng Bible na nababasa mo. Kasi minsan, di ba, ang isang Kristiyano, iniisip niya, paano ba ako kinakausap ng Diyos? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kasi pinapakinggan ko yung still small voice niya, hindi ko naman marinig. Ganun. Maaaring sa Bible, no? Kinakausap tayo ng Diyos. Talagang doon sa Bible. Kasi kinoconsider nga itong as a love letter ni Lord sa atin eh. Ba't hindi natin babasahin? Di ba? Ang babae, pag binigyan ng love letter, hindi pa man nakakarating sa kwarto, nabasa na yung ilang, di ba? Kasi excited sila. Nawa, ganun din tayo sa love letter na meron tayo ngayon, which is binigay nga ni Lord na Holy Bible sa atin. Tsaka yan po yung, tulad nga po ng pinreach dati ni brother John, yung about po sa sa blueprint, no, ito po ay nagsisilbing blueprint nga po ng buhay natin, no. Parang kumbaga sa isang gamit, siya po yung instruction kung paano mabubuo. Kaya dapat po talaga nating basahin ng Bible. Dito po tayo magkakaroon ng magandang goal para sa hinaharap natin sa eternal life, di ba po? Lahat po ng nakalagay diyan ay para sa atin, binigay po yan ng Diyos para hindi po tayo maligaw. Sabi nga, di po ba, Bible is sila instruction before leaving earth, di ba? Yun yung Bible. Tapos isipin na lang po natin, no, na dito tayo mag-grow sa pagbabasa ng Bible. Ako, aminado naman ako na minsan nagkukulang din talaga ako rito dahil nga sa siguro may edad, pero ang talagang ginagawa ko na lang po ay yung audio Bible. Doon na lang po talaga ako nakikinig kasi po minsan mas masakit sa mata. Every time na nagbabasa ka, aantokin ka lalo kasi nga halos naduduling ka dahil gumagana yung mata mo sa maliliit na letra dahil nga may edad na tayo. Kaya kung nahihirapan kayo magbasa, yun nga, ano ko sa inyo yung audio Bible ang gamitin nyo. Ayun, number 9 po. Ayan, sa 9 po, pray often. Ayan, sinabi po rito, praying allows you to connect with God and speak to Him. Prayer can look different for every person. You might thank Him for all He's done, ask Him for guidance, or simply take the time to acknowledge His presence throughout the day. Ito, alam naman natin, di ba po, kahit Kristiyano ka man o hindi, napakahalaga po ng prayer, no? Kung gusto mong maging powerful, kailangan mong maging prayerful. Tama po yun. Kasi po, ang prayer po talaga, gumagana po talaga yan. Kasi yun yung pakikipag-usap natin sa Diyos, di ba po? Di po ba? Saka po, paano po, alam naman ni Diyos na kailangan mo itong bagay na to, pero mas gusto niya yung hinihingi niya sa inyo. Di po ba? Ikaw ba, may anak kang alam mong kailangan niya na yan, tapos hindi hinihingi sa'yo, binibigay mo ba? Siyempre, minsan hindi, nagdadalawang isip ka pa kasi bibigay ko na ba to? O hindi? Siyempre ikaw, kung ikaw pala panalangin ka, kasi iba talaga yung dasal at saka yung pananalangin, di ba? Yung dasal kasi, sa mga ano yun yung mga paulit-ulit dasal, ganun. Pero yung panalangin talaga, yan po yung pakikipag-usap natin sa Diyos, sa puso natin ng gagana. Tsaka dyan po, every time na may struggle ka sa buhay, pray, di ba? Every time na may itatayo kang business, pray ka muna. At every time na may decisions making ka na sa tingin mo medyo parang nag-aalangan ka, mag-pray ka muna. Kasi isa yung way para talagang, kasi nga prayer works, di ba? Naniniwala po ba kayo? Sabi nga po, when the righteous man pray, tremendous power is made available. Kasi nga, isipin mo naman, bakit hindi naman ako righteous? Pero dahil nga kay Jesus, no, nakaka-pray na tayo sa Ama. Mahihingi na natin. Kasi nga, kung paano ka magkakaroon kung hindi mo, kung hindi ka mananalangin, di ba? Sinabi rin nga sa Bible that you have not because you ask not, di ba? Wala ka nito kasi hindi mo hiningi. Kaya kailangan humingi tayo sa ating Ama at manalangin tayo sa Kanya. Yun ang the best na pagiging Kristiyano, yung prayerful po. Ayan po. Sa susunod na po tayong slide. Ayan. Sa number 10 po, forgive those who have wronged you. Ayan. Ito po, kakatapik lang po nito kahapon. Kung gusto niyo pong mas maintindihan ng forgive those who have wronged you, panoorin niyo po yung preacher ni Pastor kahapon. No po. Ayan po, about sa forgiveness po, ang topic niya ron. At marami pong
tinapik doon si Pastor about sa forgiveness. Talaga naman pong napaka-beneficial po talaga ng pagpapatawad. Kasi po, pag hindi po tayo nagpapatawad, nagkakasakit po pala tayo, di po ba? Sinabanggit nga po doon ni Pastor Hem, yung nagkakaroon ng lower back pain, yung mga hindi nagpapatawad agad. Kaya po, dapat po, i-exercise po talaga natin itong pagpapatawad. Nung first time ko pong ginawa to, na may kamag-anak po akong kagalit ko, years na po kami magkagalit. Pero nung napatawad ko po talaga siya, ang sarap po pala talaga ng pakiramdam. Napatunayan ko po talaga yun. Kaya po, ngayon, hindi na po, minsan meron time na medyo siguro tumatagal ng konti, pero talagang inaano ko talaga yung puso ko na dapat magpatawad ako. Kasi ako rin na nagsasuffer nito. Totoo naman yun. Kaya ini-encourage ko po kayo na panoorin yung preaching yesterday. Talaga pong marami po kayong matutunan doon. Tsaka mahirap din po yung hindi po tayo nagpapatawad kasi po hindi po tayo makaka-move on. Kasi po if you don't leave your past in the past, it will destroy your future. Totoo po 'yan. Hindi po kayo makakarating talaga sa paroroonan nyo kung hindi kayo nagpapatawad. Kasi po kung napapansin nyo, ang mga organ natin, lalo na sa mukha, lahat yan pa-forward, di po ba? Ang mata natin pa-forward, ang tenga natin pa-forward, di po ba? Ang bibig natin pa-forward, lahat yan. Dapat forward, wag ka nang babalik sa nakaraan. Di po ba? Kung ano man yung nakasakit sa'yo, wala na yon. Dapat past is past. Ganun lang po yon. Kasi po kung nakabaliktad po yung tenga natin, lagi po natin maririnig kung ano yung nangyari dati. Kung ano yung mata natin nasa kabilang isa, lagi natin nakikita yon, lagi tayong nagkakasala, di ba? Kasi po, kailangan po, move forward na po tayo, focus doon tayo kay Lord, di ba? Para po maka-forward po tayo. Ayun po. Susunod na slide po. Ayan, share your faith with others. Ito po, napaka-importante po to na ginagawa ng isang Kristiyano na nag-share po tayo. Ito po yung Great Commission na iniwan ni Jesus, no, na sinabi niya na kailangan mag-share tayo. Ano bang version na sinabi nga doon na baptizing them with the name of the Father, di ba? Yung para mag-share ka talaga ng gospel kahit saan ka nakakarating. Yun ang duty ng isang Kristiyano. Pero sa totoo lang, mahirap naman talaga mag-share kasi number one, talagang maraming kumukontra agad sa'yo. Sasabihin sa'yo, lalo na yung mga matatanda, sasabihin, nabuhay akong ganito na ako mamamatay. Ganun ang katwira nila kasi tsaka isa pa, marami talagang matitigas ang mga puso na mahirap sharean. Pero ang sinabi rito, many born again Christian wish to share their beliefs and spread the word of God to others around them. Pero mas maganda i-share mo lang yung story mo at parang mag-testimony ka lang sa kanila para makita nila kung anong faith meron ka at saka kung paano maging isang Kristiyano, no? Tsaka ma-experience sila ng kanilang mismong mga mata ang different ng paniniwala mo sa kanila. Kaya po minsan nagiging rin tayo parang tayo na yung binabasa mismo, parang tayo na yung nagiging Bible sa mata ng mga unbelievers kasi mismo tayo binabasa nila na parang kung nagre-reflect ba sa si Jesus, di ba? Kung yung mga binabasa mo ba sa Bible, nagkakaroon ng application sa iyo, di ba? Kasi kailangan nating ipakita sa kanila kung talagang totoong born again Christian tayo. Ano po? Ayun. At saka hindi po kung halimbawa hindi mo naman siya mapanalunan ngayon, maaaring sa ibang panahon. Basta't makita ka lang niya na talagang nagre-reflect sa iyo kung ano yung pagkatao mo, di ba? Yung kung sino ka talaga as a Christian. At sa last na lang po, tama, 7:50. Ayan, number 12, abide by 10 commandments. Bakit kaya kasama pa rito yung 10 commandments? Nasa grace period na po tayo. Ayan po, dito po, sinama ko lang po talaga siya kasi po, ano ba nilagay ko rito? Sinabi po kasi ni Jesus to sa Matthew 5, 17 o 11. Ayan. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Di ba? Di po ba? Hindi siya dumating dito para i-abolish niya yung law and prophets. Kundi pumunta siya rito kundi to fulfill them. Di ba po ba? Sinabi rito,
Following the Ten Commandments is one way to show your loyalty, respect, and obedience to God. Study the Ten Commandments and follow them to your best ability every single day. Doing so will help you keep God at the center of your life and reaffirm your faith. Kumbaga, titingnan nyo nga po, mas pinatindi pa po ni Jesus, di po ba? Dito sinabi lang po na huwag kang papatay. Pero ngayon, pag nag-isip ka ng masama sa iyong kapwa, murderer ka na, di ba? Huwag kang mangangalunya dun sa Ten Commandments, di po ba? Pero ngayon, mas pinatinda ni Jesus yun kasi once na tumingin ka lang sa isang babae ng may pagnanasa, nagkakasala ka na, di po ba? At yun nga po, sinamarize niya nga po ito doon sa New Testament na sinabi doon, you shall love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, di po ba? At love your neighbor as yourself. Kasi po, yung unang part po, unang kalahati po ng Ten Commandments sa 1 to 5, yan po yung para sa Diyos. Po, pinapakita diyan, you shall love the Lord your God above all else. Di po ba? Lahat po. Yun po yung commandment niya sa 1 to 5. And then yung kalahating part po ng Ten Commandments, sino po yung you shall love your neighbor as yourself. Kung mahal mo po ang Diyos at mahal mo po ang tao, hindi ka po magkakasala. Magkakasala ka man, pero talagang hindi naman po maiwasan yan kasi nga po nandito pa tayo sa mundo at mahirap pong maging perfecto. Kasi po ang perfect ay nasa langit na. Yun po. At saka talaga pong napakahirap pong sumunod kung hindi po tayo talaga nag-aabide sa mga commandments ni Lord. Diba sinabi niya, if you love me, you will keep my commandments. Sinabi po yun ng ating Panginoon. Sinamarize po niya sa 12:30-31 pala, you shall love the Lord your God. Yan. At sinabi rin nga po na there is no other commandment greater than this. Ayun po, yun po ang pinaka-ano. Sana po nakatulong po ang mga senior ko po sa inyo ngayon. At dito na po tayo sa conclusion. Ayan. Masasabi po natin na born again is not a religion. It is a life changed by God. No? Ito po yung paraan ng Diyos, no? Para mabago po tayo. Hindi po ito tinatawag na religion. Kaya po nakalagay sa conclusion natin, it may be difficult to change your lifestyle at first. Mahirap po talaga yon. Minsan sa isang tao, paano pa ako mababago sa ganito? Ganito na ako. Di po ba may mga lifestyle po tayo na hindi kaaya-aya sa Panginoon na kaya minsan hindi natin mapanulo ng isang unbeliever kasi nga ayaw nilang isarado yung pintuan na yon na lagi nilang pinupuntahan at magbukas ng panibagong pinto para sa Diyos, di po ba? But remember to have faith that God will lead you down the right path. Kumbaga, kailangan talaga nating ng pananampalataya sa Diyos para at malaman natin na lagi nating isipin na ang Diyos ang nagdedirect sa path na patutunguhan natin sa Kanya. Di po ba? Kaya masarap po ba maging born again? Amen. Kasi po, hindi po ito benefits para dito sa mundo. Benefit po siya afterlife at sa eternity. No, makakasama natin po ang Diyos sa ating eternity. Meron po kasi talagang eternity. Maniwala po talaga kayo doon. Yun ay mamimili na lang po tayo kung saan tayo pupunta. Kung napanood niyo po yung isang preaching ni Pastor Hem na about hell, napakinggan niyo rin yung preaching about heaven, mamimili na lang po tayo doon, di po ba? Napakabuti pa rin po ng Diyos kasi binigyan tayo ng will, ng sarili natin free will na mamili, di po ba? Hindi po ginawa ang impyernong yon para sa tao. Ginawa po yun para sa angel. Kasi po, wala pong kapatawaran ng mga angel, kaya po, at wala po rin silang kamatayan, kaya doon po sila ilalagay. Pero hindi po para sa atin yon. Pero binigyan pa rin po tayo ng free will ng Panginoon para piliin siya. Di po ba? Gumawa po ang Diyos, napalayo po tayo, nagkaroon po ng spiritual death ang tao, at binigyan niya po uli ng rebirth, binigyan po ng born in the spirit, born of water, di po ba? Para makabalik sa Kanya, dahil ganun po tayo kamahal ng Diyos. It is all about us, yung lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin. Di po ba? Lagi po natin tatandaan na talagang ganun kalaki ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Walang ka-level siya, yung agape love na sinasabi. Ano po? Kaya po, maraming salamat po. Let's pray po.
Ama namin Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po Ama sa oras na to na pinagkaloob mo Panginoon, na maunawaan namin Panginoon ang kahalagahan ng pagiging isang born again Panginoon. I pray Lord God na kung sino man sa amin dito sa OBS Panginoon, ang hindi pa naboborn again Panginoon, I pray Panginoon na maging born again na siya ngayon din Panginoon. Sundin niya yung mga method Panginoon na napag-aralan namin ngayon, na alam namin Panginoon na kami rin ang makikinabang nito sa bandang huli. And I pray, Lord God, na buong pamilya namin, Panginoon, ay maging body of Christ din, makapag-serve sa iyo, Panginoon, dahil napakahalaga po para sa amin, Panginoon, kaligtasan ng bawat isa. Thank you, Lord God, sa mga nireveal mo, Panginoon, sa mga message namin, na mga nakarang message at sa message na to na ikinonect namin sa pag-aaral na to. Thank you rin po, Lord God, sa lahat po na nakikinig, i-bless niyo po silang lahat. Ngayon, Panginoon, sampu ng kanilang family, Panginoon, and I pray, Lord God, na doble pagpapala, Panginoon, na paranas niyo sa kanila. Panginoon, huwag silang pagkulangin sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Thank you rin po, Lord God, sa mga na-invite po. I pray, Lord God, na muli na magkaroon sila ng hunger and thirst, Panginoon, sa pakikinig ng mga salita mo, upang mas malaman pa nila ang kalooban mo, Panginoon, at makilala ka nila ng lubusan, Panginoon. Thank you rin po, Lord God, sa mga kasama dito sa online Bible study na nag-organize nito, Lord God. Salamat po, maraming salamat, Ama, at bibigay namin sa iyo ang pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.